Sa muling pagbabalik ng mga Tamaraw ngayong ikalawang semestre ng school year 2025 to 2026, ilang pagbabago ang sumalubong sa kanila. Ang muling pagbago ng learning modality at student portal ng universidad. Ngayong nasa ikalawang linggo na tayo ng semestreng ito, ano kaya ang mga karanasan at pananaw ng FEU community tungkol sa mga pagbabagong ito? Magandang araw, Tamaraws. Ako si Alvin Di Malanta, maghahatid ng responsableng pamamahayag at serbisyo publiko ng tapat at totoo. Ito ang Advo Files. Matatanda ang inanunsyo ng Far Eastern University o FEU ang Recalibrated Blended Learning Modality para sa ikalawang semestre noong Desyembre 15 ng nakaraang taon. Ayon sa inilabas na abiso ng FEU Academic Affairs Office, ang panibagong modality na ito ay nakabatay sa isang block blended model na naglalayong dagdagan ang mga face-to-face session habang pinananatili ang mga blended at online na bahagi ng semestre. Napagdesisyonan nito ng administrasyon matapos ang ilang survey at dalawang Tam Hall Open Forum na pinangunahan ng FEU Central Student Organization kung saan nailabas ng mga Tamaraw ang kanilang mga hinaing tungkol sa nakaraang hybrid modality scheme. Samantala, sinalubong naman ito ng samot-saring reaksyon mula sa mga estudyante na nakaramdam ng pagkalito at pagkadismaya sa bagong blended learning scheme. Umaasa rin si Jester Magtibay, isang mag-aaral ng nursing, na mas makabubuti ang recalibrated learning modality, ngunit maaari raw na mahirapan muli ang mga kagaya niyang estudyante dahil sa mga online class. So far, from previous semester kasi, nagkaroon na kasi ng struggles yung mga students sa bagong modality. Napakahirap i-grasp yung mga lessons, especially kasi hindi lahat pare-pareho ng way of learning. Tapos yung ngayon naman, hindi pa siya natatry since first week pa lang, pero I'm looking forward na mas better siya compared last semester. Aktibo na rin ang Student Central NEO, ang panibagong student portal ng universidad na ginagamit na ng mga Tamaraw para sa kanilang enrollment ngayong semestre. Ayon sa Facebook post ng FEU enrollment noong ikalima ng Disyembre, naglalayon ang sistemang ito na mas padaliin ang proseso ng pag-enroll para sa mga Tamaraw. Ngunit sa kabila ng mas makabagong sistema na ito, nakaranas pa rin ang ilang estudyante ng mga problema. Isa si Iza Luis Tevar, isang mag-aaral ng International Studies, sa nakaranas ng pagkaantala sa kanyang enrollment dahil umano sa pagkawala ng mga kursong dapat niyang kukuhain. We at least thought that it would be resolved for it would take 5 minutes, 10 minutes to resolve. 1 p.m. na kami nakapag-enroll. And we really waited, especially for me. In good days, it takes me 2 to 3 hours to go home. So, parang yung feeling of yung dread of waiting na, oh my God, I can see so many people already taking up the good schedule. Hindi ko mas gawa yung ideal schedule ko because of something that I cannot control. At least we thought i-acknowledge siya ng FEU for after the first hour na hindi kami makapag-enroll. It frustrated us so much na ang ending niyan ang pangit ng schedule. Inakala raw nila Tevar na matutugunan ng mabilisan ang problema, ngunit lumabas na lamang ang mga kurso pagpatak noong hapon ng araw na iyon, na naging dahilan sa pagkaubos ng mga slot na plano niyang kuhain. When I first opened the Student Central NEO, I thought it was a good idea because mukha nga siyang updated compared sa yung original Student Central. And I would have continued to think that if okay yung execution, right? But however, upon my bad experience ng enrollment, nagbago talaga yung when 8 o'clock hit, paulit-ulit naming nire-refresh yung tab. And then walang nag-appear na courses sa class list. And then tiningnan namin yung other classmates namin. They're experiencing the same thing. And then we look at the OPC. Other students are able to enroll, even though not smoothly, but they're able to enroll. Sinubukan naman ng FEU advocate na hingian ng pahayag ang Information Technology Services o ITS tungkol sa isyong ito, ngunit hindi makadalo ang kapanayam. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, tiyak na hindi makaantala ito sa pagpapabuti at pagpupursige ng mga Tamaraw sa kanilang pag-aaral. Alalahanin na huwag mag-atubili na ipahayag ang anumang problemang maaari nating maranasan. Muli, ako si Alvin Di Malanta para sa Advo Files.